Ayos lang, hindi naman ganun kalakas yung alak na pinainom nila kanina. Ani Tristan. Saka pa simpleng hinawakan ng kanyang kamay habang ang mga tingin diretso sa daan. Saan ba tayo pupunta? Lalabas tayo. Ililibot ko kayo sa bayan namin. Saka tumingin sa likuran si Isabel upang silipin ang dalawa nilang kasama. May hawak na kamera si Javier na abala sa pagkuha ng tanawin sa daan. Habang si Ria naman, tagatingin at nagbibigay komento sa resulta ng pagkuha nito ng litrato. Siya nga pala, ang pinsan mo ba? Meron ba siyang girlfriend? Napatigil sa paglalakad si Tristan at mabilis na nilingon si Isabel na may halong pagtataka. Bakit mo tinatanong? Natawa si Isabel ng bahagya, saka iniangat ang kamay niya upang idiretso ang salubong na kilay ni Tristan. Kalma! Gusto ko lang malaman para kay Ria. Nasabi ko na ba sa'yong may crush siya sa pinsan mo? Tumingin si Tristan sa likuran nila at nakitang nagtatawanan ng dalawa. Matagal ko nang napapansin pero ngayon ko lang nakumpirma dahil sinabi mo. Talaga? Kung gano'n, ano masasabi mo? Binalik ni Tristan ang tingin kay Isabel. May dapat ba akong sabihin? Wala naman, pero gusto ko lang malaman ang opinyon mo bilang isang pinsan ni Javier. Well, wala naman ako nakikitang problema. Nagsimula ulit sila sa paglalakad, pero masyado pang komplikado ang buhay niya ngayon eh. Meron pang hindi nare-resolve ang issue sa mga magulang niya na pwedeng makaapekto sa kung ano mang magiging relasyon nilang dalawa. Mahirap sumugal, di mo alam kung mananalo ka. Napaisip sandali si Isabel. Anong ibig mong sabihin sa sumugal? Hindi ba't bawal yun? Napatingin sa kanya si Tristan na animoy binabasa pa sa mukha niya. Kung totoo o nagbibiro lang ba siya sa tinatanong. Sumugal ako sa'yo, kahit hindi ako sigurado na pipiliin mo ako. Ani Tristan, sabay pisil sa kamay ng dalaga. Alam kong meron ka pang takot sa loob mo. Di ka pa handang ipaalam sa lolo at lola mo tungkol sa atin. Pero tandaan mo, ano mang maging reaksyon at desisyon nila, oras na malaman nila ang totoo, nakahanda naman akong sumugal ulit. Kasi alam ko, mananalo ako. Natahimik si Isabel. Hindi maiwasang makaramdam ng konsensya dahil sa sitwasyong kinalalagyan nila. Maaaring ang may nagbago sa relasyon nilang mag-asawa. Pero yung takot sa loob niya para sa lolo't lola niya, di niya alam kung kailan mawawala. Salamat sa pag-unawa mo, Tristan. Pinilit ni Isabel na ngumiti. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin sa kanila ang totoo. Hindi ko nga lang masasabi kung kailan. Pero ang unang dapat ko munang kausapin tungkol sa bagay na to, si Lolo Pio. Kung natatandaan mo, meron pa kaming kasundo. Di mo na kailangang alalahanin ang bagay na yan. Dahil una pa lang, ito na talaga ang plano niya. Hindi maiwasang matawa ni Tristan ang maalala ang pagpupumilit sa kanya ng lolo niya tungkol sa pagpapakasal kay Isabel. Tandang-tanda niya pa kung gaano niya ito kaayaw na mangyari. Lalo na't ipapakasal sa kanya, ay hindi pasok sa pamantayan niya. Pero ito siya ngayon, gustong pasalamatan ng lolo niya sa pagpilit sa kanila. Kung ganoon, paano yung baby? Takang tanong ni Isabel, hindi ba't humihingi rin siya sa atin na magiging apo sa tuhod? Paano gagawin natin? Saglit na nablangko ang utak ni Tristan. Tana naging dahilan kaya huminto ulit sila sa paglalakad. Alam niya tungkol sa bagay na yun. Pero hindi niya alam ang sasagot kay Isabel. Tungkol dyan? Make love! Kapwa sila napalingon sa likuran dahil sa biglang pagsingit ng boses ni Javier na kanina pa pala sila kinukuhanan ng litrato mula sa malayo. Katabi nito si Ria na nagpipigil ng ngiti na hindi sinasadyang marinig ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Patungkol sa bata. Make love? Kunot noong tanong ni Isabel. Yup, make love. Isang proseso para makabuo ng bata. Gustuhan mo ba yung studio mo? Putol ni Tristan. Dahilan para hindi muling makapagsalita si Javier. Sa takot na baka bawiin ito ang tulong na pagpapatayo niya ng sariling studio. Sa paglilibot sa bayan, maraming nadiskubre ang magpinsan na ngayon lang nakaranas ng totoong kasiyahan sa fiestahan sa probinsya. Katulad na lang ng pananatili nila sa higit kalahating oras na nakahilerang nagtitinda sa kalye na may mga palabunutan na ang premyo, makukulay na sisiw, at kung ano-ano pang makukulay na bagay at pagkain na takaw tingin sa mga bata. Halos maubos na nga ni Javier ang perang dala niya para lang mabigyan ng sisiw ang ilang batang manghang-manghang nanonood sa kanya na naglalaro sa palabunutan kanina. Dapat binili mo na lang yung mga sisiw. Nagpakitang gilas ka pa kasi eh.
Ani Tristan kay Javier na ngayon lang napagtanto na barya na lang ang natira sa kanya. Wala na siyang madukot pa sa wallet at bulsa ng pantalon niya. Ayos lang, at least marami ako napasayang mga bata, hindi ba? Tugon ni Javier. Saka sumimsim sa plastic cup na naglalaman ng malamig na buko. Nakaupo sila ngayon sa isang bench na malapit sa simbahan kung saan may mga patimpalak na nangyayari sa gitna ng kalsada. Asa na ba yung dalawa? Saan ba sila bumili ng pagkain? Inilibot naman ni Tristan ang tingin sa paligid, pero wala siyang makita kundi mga estrangherong tao na abala sa kani-kanilang mundo. Maingay pero hindi naman ito umaabot sa punto na masakit sa tenga. Nakalubog na ang araw pero maliwanag pa rin ang paligid dahil sa mga nakasinding ilaw. Meron din na mayat-mayang nagpapaputok ng fireworks display na dumadagdag sa palamuti sa itaas. Napaangat ang tingin ni Tristan nang may tumawag sa pangalan niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magulat o magtaka nang makita si Adam na nakatayo sa harap nila. "Oh, kayo yung tutor ni Isabel, hindi ba?" Tanong ni Javier. Saka tumingin kay Tristan na hindi pa rin alam kung anong reaksyon ang dapat nitong ipakita. "Ako nga," nakangiting sagot ni Adam. Saka nakipagkamay sa kanilang dalawa. "Kanina ko pa kayo hinahanap dahil sabi ni Lola Teodora, nagpunta daw kayo dito sa bayan para ilibot ni Este." Lalong nawala ng sasabihin si Tristan nang tawagin nitong Lola Teodora ang lola ni Isabel. Naiintindihan niyang magkababata ang dalawa at siya naman yung asawa, pero pakiramdam niya wala siyang karapatang tawagin na lolo at lola ang dalawang taong nagpalaki sa kanyang asawa. Gusto niya maging kaswal pero hindi pa ito ang tamang oras. "Adam!" Halatang sorpresa sa mukha ni Isabel nang makita si Adam pagdating nila ni Ria sa pwesto kung saan nila iniwan na magpinsan. "Hala, ikaw nga! Bakit ngayon ka lang?" "I'm sorry na late ako. Dumaan pa kasi ako sa amin kanina bago tumuloy dito. Galing na rin ako sa bahay niyo pero sabi ni Lola, lumabas daw kayo para maglibot." Nilingon ni Adam si Javier at si Tristan. "Mabuti na lang nakita ko sila. Muntik na nga akong bumalik akala ko nagkasalisihan na tayo." "Ganun ba? Akala ko kasi hindi ka natutuloy kaya nauna na kami dito. Nakakain ka ba sa bahay?" "Ay, busog pa kasi ako Mamaya na lang siguro." Biglang tumikim si Tristan, dahilan para mapatingin sa kanya si Isabel. "Ay, oo nga pala. Ito na yung iho-iho na binili namin. Natagalan kasi kami dahil ang daming nakapila." Tumingin si Isabel sa gawin ni Ria. Si Javier naman nagsisimula na palang kainin yung binili nila. "Ngayon lang kakain si Seb niyan, kaya huwag kang magtataka kung isuka niya rin yan." Hirit ni Javier, na sarap sa isang stick ng isaw. "Meron din naman binili si Isa na barbecue, yun na lang yung kay Sir kapag hindi niya nagustuhan." Komento naman ni Ria. Saka sumimsim sa sausawa nila. Wala sa sariling napalunok si Tristan. Saka ibinaba ang tingin sa 4 na klaseng ihaw-ihaw na binili ni Isabel. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito. Pero ngayon pa lang siya makakasubok na kumain ito. "Ay Adam, baka ikaw gusto mo?" tanong ni Isabel. At balak sanang kuhanin yung stick ng Betamax pero inunahan siya ni Tristan. Sabay sausaw nito sa suka at kagat ng isang piraso. Lahat natigilan maski si Javier na hindi inaakalang gagawin yun ng pinsan niya. Dahil sa kanyang pagkakakilala dito, bago nito kainin ng isang pagkain na ngayon pa lang nito natitikman, susuriin at aamoy-amuyin muna nito ang bawat sulok ng pagkain bago isubo sa bibig. "Anong masasabi mo?" tanong ni Isabel, matapos makitang lunukin ni Tristan ang nasa bibig nito. "Pwede mo namang iluwa kung hindi mo ka..." "Masarap," ani Tristan, sabay lagok ng buko juice. "Maanghang lang masyado yung sauce pero tolerable naman." "Anong tawag dito?" Betamax ang tawag sa kinain mo." "Iyan ang paborito ko lalo na kung may kasamang kanin," tugon ni Isabel. Saka ay pinakilala pa ang 3 klaseng ihaw-ihaw na nasa harap niya. Tumangutango siya saka muling kumuha ng panibagong stick. Na sa pagkakataong ito, isaw naman. Hindi masarap pero hindi na naman pangit ang lasa para sa kanya. Wala rin namang kompetisyon na mangyayari pero sa tuwing nasa paligid si Adam, merong nagsasabi sa isip niya na hindi dapat siya magpatalo sa kung ano man ang sinasabi at ginagawa nito. Siya nga pala, baka gusto niyong pumunta sa peryahan. Malapit lang yun dito. Suwestyon bigla ni Adam. Nawala pa mang ilang segundo, sinang-ayunan na nilang lahat. Napabuga si Tristan ng hangin.
na hindi akalaing mapapansin ka agad ni Isabel. Hinawakan nito ang kamay niya. Ayos ka lang ba? Gusto mo na bang umuwi? Hindi, sasama ako sa inyo. Hinawakan ni Tristan pabalik ang kamay nito, saka pinagsaklob ang daliri nila. Bigla niyang napagtanto na hindi naman niya kailangan makipagkumpetensya kay Adam, kasi una pa lang, panalo na siya. Isang plato, 2 baso at 2 chichirya, iyon ang hawak-hawak ni Ria. At si Isabel, habang pinapanood ang 3 lalaking kasama nila na naglalaro ng kung saan-saan. Kailangan mong maghagis ng barya sa isang malaking tabla na may mga numero. Kapag ang hinagis mo'y sumakto sa numerong na nais mo, meron kang premyo. Pero kapag ito'y walang tinamaan, kukuhanin nito na nagbabantay sa gitna. Marami ring mga naglalaro, pero mas maraming nanonood na kabataan, nakababaihan, na ang atensyon na kila Tristan at Javier at Adam. Halos tunawin na nila sa titig. Hindi naman nakakapagtaka dahil sa kanilang mga hitsura, pananamit at tindig. Para silang mga bida sa pelikula na pinagkakaguluhan habang yung dalawa, extra na nakikinood lang. Akala ko kanina hindi mag-e-enjoy si Sir pero tingnan mo, ayaw na nilang paawat. Bulong ni Isabel na lihim naman niyang ikinatawa. Ang akala ko nga rin kanina magaya na siyang umuwi dahil halata naman nababagot na siya. Ani Isabel, saka tumingin kay Adam, natutok sa paghahagis ng barya. Mabuti na lang naisipang magaya ni Adam na pupunta tayo dito sa peryahan. Kaya nga sakto rin dating niya kanina. Ako sa totoo lang ayaw ko pa kasi umuwi, kasi ngayon lang talaga ako nakagala ng ganito. Saka ibinaba ni Rian tingin sa hawak niyang baso, na nakuha ni Javier at binigay sa kanya. Bonus pa, kasama ko yung crush ko. Feeling ko tuloy date to. Crush? Yeah, matinding crush, paglilinaw nito. Pero hanggang doon lang yun kasi alam ko naman na hindi kami bagay. Ayos na ako sa ganitong feeling. Napatango na lamang si Isabel, saka binalikan tingin sa pwesto ng 3 lalaking meron na namang hawak na 2 plato at tasa. Bumalik ito sa kanila at muling binigayan na panalunan. Wala na akong pera. Yung napanalunan ko sa color game, ubos na rin. Ani Javier habang nakatingin sa tasa at sa chichirya na napanalunan kanina. Pero ayos na rin pala, hindi naman ako nalugi. Ang daya nga nung nagbabantay hindi pa tapos gumulong yung barya, kinukuha na kaagad niya. Komento naman ni Adam. Masyado kasing malakas ang pagkakahagis mo minsan. Lumalagpas na sa board kaya natural lang nakukuhanin. Ani Tristan, na ikinatawa naman ni Adam. Target ko kasi yung nasa gitna. Isang box ng plates yung prize. Sayang lang, hindi sumasakto yung paghahagis ko. Bakit? Wala ka bang plato sa inyo? Meron naman. Bala ko lang sanang ibigay yun sa mga batang tinuturuan ko. Madalas kasi plastic bag lang kinakainan nila. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pwesto nila. Lahat hindi inaasahan na yun ang isasagot ni Adam sa mga tanong ni Tristan. Kung ganun, sa kanila na lang din ang mga to. Si Isabel, na bumasag ng katahimikan saka binigay kay Adam ang box na naglalaman ng mga napanalunan nila. Ganun rin ang ginawa ni Javier, na siyang ikinalawak naman ang ngiti ni Adam. Pero muli silang natigilan na maglabas ng pera sa Tristan. Tulong na rin para sa mga batang tinuturuan mo. Ikaw nang bahala kung paano mo hahatiin sa kanila to. Salamat, pero hindi ko matatanggap yan. Mas mabuti kung gamit o pagkain na matatanggap nila. At ikaw rin ang mismo magbibigay sa kanila. Mas matutuwa sila doon. Ani Adam, na siyang muli nagpatahimik kay Tristan. Napansin yun ni Isabel kaya hinawakan niya ang braso ng asawa. Hayaan mo, dadalaw kami ni Tristan sa lugar kung saan ka nagtuturo. Kami na ang bahalang bumili ng mga gamit na pwede nilang mapakinabangan. Sasama rin ako, ani Javier. Alam mo, sa katunayan, pwedeng gawa ng dokumentaryo ang ginagawa mong pagtuturo ng libre sa mga batang kalye. Tama! Tsaka pwedeng i-upload yun sa social media para maraming makakita. Siguradong may mga mabubuting loob ang mag-i-sponsor sa kanila. Pagsang-ayon naman ni Ria. Hindi naman akalain ni Adam na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang mga kasama, pero natutuwa siya sa mga ideyang naisip nila. Samantala, hindi naman maiwasan ni Tristan na makaramdam ng hiya dahil sa nangyari. Nandun ang ideya na gusto niyang makatulong pero magkaiba nga lang ang pamamaraan nila ni Adam. Nasanay siya na pera ang pinakamabisang paraan para makatulong sa mga nangangailangan. Hindi rin naman siya sanay na makipag-usap sa mga bata kaya malabo para sa kanyang humarap sa mga ito.
Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Nakangiting wika ni Isabel, sabay pisil sa braso niya. Napatingin naman sa gawin nila si Adam na napangiti na lang sa nakita. Doon niya napagtanto na hindi na niya kailangan mag-alala sa kalagayan ng kaibigan dahil kita na niya kung gaano ito kasaya sa piling ng asawa. 10:00 na ng gabi na makauwi sila. Bukod sa nalibang sila sa peryahan, bumalik sila sa simbahan upang muling manood ng mga kaganapan. Masyado silang nalibang at hindi na malayo ng oras kaya naman noong sila'y makarating ng bahay, tulog na ang mga kasamahan nila. Si Manong Cesar nasa sasakyan at doon na piling magpahinga habang si Manang Rosa at 2 kasambahay na kasama nila nasa sala. Nakahiga sa banig, nasa lapag. Di ba malayo pa yung uuwian ni Adam? Tanong bigla ni Ria matapos uminom ng 3 baso ng tubig dahil sa uhaw na nararamdaman kanina pa. Bakit hindi na lang din siya dito matulog? Yun nga sinabi ko sa kanya kanina pero hinihintay daw siya ng mama niya. Bukas na lang daw ulit siya nang umaga babalik dito, ani Isabel. Gamit ang kotseng dala ni Adam, inihatid na lamang sila nito dito pa uwi at hindi na bumaba pa dahil naghihintay na raw kanina pa ang mama niya. Nakakatuwang isipin sapagkat ang dating Adam na kalaro noon ni Isabel, halos wala pa rin pinagbago pagdating sa mama nito. Napakalapit sa magulang at kitang-kita kung gaano kabuting tao. Oh, inariya na pala kayo. Ani Lola Chodora, nakalalabas lang mula sa kwarto. Tulog na ang asawa nito pero siya, hindi pa magawang makatulog gawa ng paghihintay sa apo at mga kasama. Ay anong balita? Ay nag-enjoy naman ba kayo sa mga palabas sa bayan? Sobra po, lalo na po sa peryahan, sagot naman ni Javier. Nawala ng perang natira dahil sa mga nilaro nito kanina pero bawing-bawi naman sa bagong karanasan sa probinsya. Ay nakoy, mabuti naman kung ganoon. Ay huwag kayong mag-alala, sir. Bukas meron pang palabas sa bayan at meron pa rin namang mga peryahan kaya siguradong sulit ang punta nyo rito. Anito, saka tumingin kay Tristan. Ay kayo, sir, ano masasabi ninyo sa piyesta dito sa amin? Nag-enjoy ho ba kayo? Nag-enjoy po ako. Anito, na lalong kinatuwa ni Lola Chodora. Dahil malalim na rin ang gabi, naghanda na silang lahat upang matulog. Pero dahil 2 kwarto lang naman ang narito sa munting tahanan ni Isabel, nagdiskusyon pa sila kung sino matutulog sa bakanting kwarto na dating kwarto ni Isabel. Sir, kayo na lang po matulog dun sa kwarto. Kami na lang po dito ni Ria sa sala. Katabi nila Manang Rosa, ani Isabel. At wala nang nagawa ang dalawa dahil maski si Lola, nagpumilit sapagkat hindi na naman ito hahayaan na walang matulugan ng amo ng kanyang apo. Si Javier balak sanang sa sasakyan na lang din matulog pero hinila na ito ni Lola Chodora patungo sa bakanting kwarto. Ay pagpasensyahan na ninyo ha, maliit lang ang kwarto at medyo magulo, saad ng matanda, habang inaayos yung kama. Ay pwede ninyong buksan ang bintana kung kayo naiinitan. Hindi kasi kalakasan ang ventilador kaya baka hindi umabot ang hangin sa inyo, sir. Ayos lang po, wag po kayong mag-alala. Hindi naman po kami mapili pagdating sa higaan, ani Javier. At tumingin kay Tristan na anime sinusuri ang bawat sulok ng kwarto. Palihim niya itong siniko. Bago pa ito mapansin ng matanda na abala pa rin sa pag-aayos ng kanilang hihigaan. Matapos ang ilang minuto, iniwan na rin sila nito sa kwarto. Shit, kakapagod. Pabagsak na nahiga si Javier sa kama. Pero napamura siya nang maramdaman ng matigas na bagay na sumalo sa kanya. Doon lang niya napagtanto na hindi malambot ang kutsyon na nasa ilalim nito. Napailing na lamang si Tristan sa nakita at napatingin sa ilalim ng pinto nang mapansing namatay ang ilaw sa salas. Ano, lilipat ka? Mismo na kaagad si Isabel. Tila pangaasar na tanong ni Javier habang hinihilot ang balakang. Iba ka bro ha? Halatang halata ka kaninang nagsiselo sa tutor niya. Hulog na ba? Tumahimik ka nga dyan. Naupo si Tristan sa kama. Mabilis na inagaw ang kumot na nasa tabi ng pinsan niya. Siyang kasala pag matulog. Natawa itong umalis sa kama. Huwag kang mag-alala, doon ako sa kotse matutulog. Ayoko may katawing madamot. Naglakad si Javier palapit sa pinto at saktong pagbukas nito, bumungod sa kanila si Isabel. Ano? Itatanong ko lang sana kung ayos lang kayo dyan. Hindi ba malamok? Hindi naman, madamot lang. Mapang-asar na wika ni Javier. Saka lumabas ng pintuan. Sige na, pumasok ka na. Doon ako sa sasakyan matutulog. Sasamahan ko si Kuya Cesar doon. Ha? Teka, hindi na naituloy ni Isabel ang balak.
Nang pinapasok na siya ni Javier sa loob at sinarado ang pinto, napalingon si Isabel kay Tristan. Nakaupo sa kama, nakatingin sa kanya. Kinakabahan siya dahil baka makita sila ng lola niya. Kahit na nakapasok na ito sa kwarto nito kanina pa. Pero hindi pa rin siya kampante kaya hinawakan niya ang doorknob at pipihitin sana pero naramdaman niya ang yakap ni Tristan mula sa likuran niya. Seb, 10 minutes. Bulong nito na dahilan na nagpalambot sa tuhod niya. Kanina ko pa ito gustong gawin eh. Bigyan mo ako kahit 10 minuto lang. Nawala yung kaba. Napalitan ito ng tuwa at pagkasabik sa asawa. Hinarap ni Isabel si Tristan. Binigyan ng mabilis na pagdampi ng labi sa pisngi. Akala niya sapat na yon pero hindi niya namalayan. Nakarating na pala sila sa kama. Habang ang mga labi nila magkadikit at sinusulit ang 10 minuto. Pero tinaraydor sila ng sarili nila dahil pagmulat ng mga mata ni Isabel, tilaok ng manok nang nadinig niya. Meron na ring liwanag mula sa labas ng bintana at naririnig na rin niya ang ilang boses ng mga tao mula sa bakuran nila.